Today's video, itong share ko sa inyo is kung paano yung gagawin natin kung tayo ay makareceive nga ng ganitong klaseng notification or tayo ay nasuspend nga sa FB. So, kung interest, baka naman, pa-subscribe, like, and share. Thank you very much. So, let's go. So, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng notification? It's either meron tayong nagawa or na-violate nga na community standards dito sa FB. That's why nagkaroon tayo ng ganitong klaseng notification. So, as you can see, nakalagay dito is nasuspend nga tayo doon sa FB. So, pag tayo nasuspend, pansamantala hindi nga tayo makakagamit ng FB natin. Pero pwede naman tayong mag-appeal like this. So, pwede kang hingan ng documents or IDs netong app na to para nga ma-verify na ikaw ba talaga yon. Or kung depende rin sa kung anong violation yung nagawa mo. So, base sa akin, yung naging violation ko nga is multiple accounts like that. Parang sa isang device, madaming nakalagin na FB accounts. So, ayan, pinag-ano nga ako dito ng mga IDs at ang pwede mong gamiting IDs dyan. Ito nga, passport, driver's, national ed marriage certificate, and so on. Basahin nyo na lang. Ang dami natin dyan pwedeng pagpilian. Actually, meron pa dyang nasa ibaba. No? So, i-explore nyo lang din. Tapos, i-click mo lang. Ayan, i-click mo lang yung next na yan kapag nakapili ka na ng alinman dyan. Next nyan is, syempre, mag-picture nga tayo ng ID natin or nung document na ipapasa natin dito sa application na to. So, syempre, nakalagay dito, kailangan malinaw yung pagkakapicture mo, good lighting, walang mga glare or mga blur. Wala dapat ganon. As in, malinaw lang talaga siya. And i-click mo na yung get started. So, okay, pwede kayong gumamit ng kahit anong ID basta nandoon sa list. And ito nga yung ginamit ko dyan, national ID. And nakalagay din dyan, make sure you can read the text in the photo. Otherwise, your ID might not be accepted. So, make sure nyo talaga na malinaw. And then, i-click na natin yung submit. And after nga natin i-click yung submit, ito na yung lalabas. So, ayan nga. You submitted an appeal on May 31. So, na May 31 kasi ako na-banned or na-suspend pansamantala. And usually, tumatagal talaga siya ng 180 days or hanggang 30 days. But, thank God, kasi yung sa akin, parang nasa 2 to 3 days lang ata akong hindi nakapag-FB nung ako ay na-suspend. So, ayan siya, May 31, and ito nga yung mangyayari. It usually takes us just over a day to review your information, pero ang totoo, up to 180 days talaga siya, ha. So, thank God na lang talaga dahil mabilis lang. Basta mahalaga na kapag appeal kayo. If we find your account does follow our community standards, you'll be able to use Facebook again. So, ibig sabihin, kapag ka daw na patunayan na talagang wala kang nilabag doon sa kanilang community standards or rules, is mababalik sa yung account mo. And kung hindi naman, ayan, tuluyan na nga mawawala or hindi ka na makakagamit ng account mo. And ito nga yung Gmail ko 2 days ago. May nag-Gmail nga sa akin after kong magbigay ng aking ID or documents. Sabi dito, we can give you access to your account or help you with your request until we receive an accepted form of ID. So, ibig sabihin nga, dapat match yung ID pala na ibibigay nyo or isasubmit nyo doon sa pangalan na nakapangalan doon sa account nyo. So, ganun dapat. So, umulit-ulit ako ng pag-submit. Pwede kang mag-resubmit dyan. So, ayan, makikita nyo 8:20. Nag-message sa akin kanina lang yung Gmail. And ito nga, CFB. Sinabi nga niya sa akin na thank you for taking the time to request a review. We reviewed your account and saw that activity on it does follow our community standards. So,
nabalik po sa akin yung aking account. Yes, your review was successful, 'di ba? So, ang laking pasalamat kasi hanggang 3 days tumagal. Kasi June 3 na ngayon. And hanggang 3 days tumagal yung suspended ko. And ngayon, bumalik na siya. So, para nga maiwasan natin yung mga ganitong klaseng notification, make sure talaga na hindi tayo lumalabag sa mga community standards ni FB. Lalo na nga po kung nakameta na kayo. Okay? Kasi talagang napakasensi na nila sa mga bagay na kahit na sobrang simple lang naman. Okay? So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung video at sana naintindihan nyo yung ating mga pinaliwanag. So, kung meron pa kayong mga katanungan, pwede po kayo mag-iwan ng comment dyan sa ating comment section. Thank you po and